Nako, mga sangkay, mukhang delikado ito, no? Mukhang masamang balita ata ito. Tingnan po natin, mga sangkay. Ito na, pag-usapan po natin ngayon, mga sangkay, itong napabalita, no? Tungkol po dito sa Paksilika. Kasi, may lumabas na impormasyon ngayon, mga sangkay, no? Na malamang sa malamang, hindi ikagugulat ng marami, pero ikakadismaya ng marami ito. Pag-usapan po natin. Bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, guys, i-subscribe nyo po yung ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga vlog natin tungkol sa mga opinion, komentaryo po natin sa mga nangyayari sa Pilipinas. Okay? Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so, ito kasi mga sangkay, nakita po natin to balita. Philippines, US, moving fast on Paksilika. So, ang Amerika daw po at Pilipinas ay mukhang mas pinapabilis ang pagtatrabaho para mga sangkay dito sa Paksilika na ito. Ayun lang. Kung totoo ito, tapos hindi na pag-aralan, ayun ang problema, mga sangkay. Kasi ako, sa totoo lang, hindi naman po talaga ako totally parang 100% na disagree dito sa Paksilika. Gusto ko lang, mga sangkay, malaman, makita kung ano ba talaga. May masasagasaan ba sa ating bansa? Lalong-lalo na po yung mga komunidad na nasa malapit na lugar ng pagtatayuan nitong Paksilika? At may mangyayari bang shortage ng tubig at kuryente? Kailangan po natin malaman to, mga sangkay. Kailangan maiklaro po natin yung sagot bago magkapirmahan. Ngayon, ayon dito, Philippines, US, moving fast on Paksilika. Yan po. The Philippines and the United States are moving quickly to advance the proposed Paksilika initiative, with U.S. Ambassador to the Philippines, Lee Lipton, saying Washington and Manila are moving fast on what he described as one of the two countries' biggest shared priorities. Ayan. Doon pa lang sa sinasabing moving fast, bad news na po yan. Kasi dapat hindi po yan minamadali. Dapat, mga sangkay, mayroon pong mga isasagawang pagpupulong, no? Sa mga komunidad, especially sa mga malapit na lugar. May mga tribu daw po dyan, mga sangkay, natatamaan itong itatayong napakalawak, mga sangkay, na facilities nitong Paksilika. So, ano na ang mangyayari sa Pilipinas kapag pinabilis itong Paksilika? 'Di ba? In a post on X on Friday, Lipton said he had a great meeting with Executive Secretary Ralph Recto, noting that the discussions centered on accelerating both the Luzon Economic Corridor and Paksilika. Pinapabilis. Mas mabilis pa ata yung pag-aasikaso dito kaysa sa no? Kaysa sa kausapin yung mga mamamayan na tatamaan po nito. So sana mabigyan po ito ng pansin. Kasi mahirap, mga sangkay, kung kailan nandyan na po itong building na itayo na po at nagkapirmahan na po. Tapos saka pa lamang po natin marirealize na mali ang pinasok ng Pilipinas. 'Di ba? Sabi po ni Lipton, just had a great meeting with Executive Secretary Ralph Recto, one of the Philippines' top economic leaders. We're moving fast, sabi po dito, mga sanggay. We're moving fast on the Luzon Economic Corridor and Pax Silica. Huge priorities for America and our Filipino partners in prosperity, sabi po ni Lipton. Ayun lang.
Kayo ba mga sangkay, papayag na mapapabilis ito ng ganun-ganun na lang? Ako, ulitin ko mga sangkay, walang problema sa akin. Kung walang tatamaan na matindi. Halimbawa na lang, yung mga tribo doon, hindi naman sila tatamaan, yung mga lupain doon, mga sangkay, di ba? Tapos yung tubig, magtatayo sila ng sariling mapagkukunan ng tubig kasi malaki daw po talaga yung supply ng tubig dito per day. Delikado daw ang Pilipinas, baka magkulang tayo sa supply ng tubig. Kung iaasa ito sa mga dam natin. Tapos, yung kuryente pa. Di ba? Kailangan nila magpatayo ng sarili nilang supply ng kuryente at mayroon naman daw pong tinitingnan ng mga sangkay na magpapatayo daw po sila ng planta or power plant para lamang po sa supply doon po sa Pac Silica. Which is good kung totoo. Pero kung wala silang gagawin, bad news yan. Baka ang mangyayari dyan, magkanda problema ang Pilipinas ng malala. Diba? The post is part of a series of public endorsement by the U.S. envoy highlighting the proposed industrial hub as a key pillar of the growing Philippines-United States partnership. So, sana po mga sangkay, unahin po nila yung pagkonsulta sa mga malalapit na lugar doon po sa po yan sa New Clark pagtatayuan. So sana makonsulta po yung mga tao doon, makonsulta po yung mayor, makonsulta po yung lahat ng yung mga scientists sa Pilipinas. Kasi may mga scientists sa Pilipinas nagsasalita po talaga na delikado. Kung hindi po, hindi naman sila sobrang against. Delikado lang kasi ito yung nakikita po nila. May nakikita po silang error. Na kung hindi po mag-iingat ang Pilipinas, baka dumating tayo sa punto na magiging miserable ang buhay ng mga Pilipino dahil po dito sa Pac Silica. So again, marami naman pong trabaho ang maibibigay nito. Actually, mga sangkay, sabi ko nga kung maayos ang lahat, wala magiging problema. Ang Pac Silica ay magiging isa sa dahilan ng pagyaman ng ating bansa. Kasi maraming trabaho ang maipoprovide dito. Bukod dyan, mga sangkay, dadami po yung mga investors mula po sa ibang bansa. Pero, again, tanggalin nyo po muna yung 60-40 na yan. Gawin yung 100% yung ownership sa mga dayuhang negosyante para dumami po talaga yung mga dayuhang negosyante na mag-invest sa Pilipinas. So, ayun nga mga sangkay, ito po yung bad news. Ano sa tingin nyo? Kasi yan po, Philippines, US, moving fast on Pac Silica. Guys, November na po ito. Pambihira. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.